spiritual na salita upang busugin, patatagin, at patuloy kaming manampalataya at magtiwala sa lahat ng iyong gagawin at kahit anuman po, Panginoong Diyos, ang dinadaanan naming lubak-lubak na problema, putik-putik na problema, nandyan ka po palagi, Panginoon, para kami ay damayan at para kami, Panginoong Diyos, ay lagi mong ilagay sa iyong mga kamay. Tulad po, Panginoong Diyos, ng isang kwento sa footprint in the sand, na ang isang tao ay naglalakad kasama mo, Panginoon, at namalayan niya na isa na lang ang footprint o isang pares na lang ng paa. At hindi alam nung tao na yon na binitbit na pala siya ng Panginoong Diyos dahil bigat na siya sa kanyang mga pinagdadaanan. Lord, salamat po Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, mga kakulangan, mga pag-aagam-agam. Minsan, nagpe-pray kami pero hindi kami nagtitiwala. Minsan, nagpe-pray kami, pero meron pa ring tanong. Minsan, nagpe-pray kami, mangyayari pa ba yun, Lord? Minsan ganyan ang aming thoughts. Pero Lord, ang itinuturo mo sa amin, tulad ng bangka na kasama mo ang mga disipulo na bumabagyo, lumalakas ang hangin. Panginoon, ikaw ay natutulog at napakasarap ng iyong kapahingahan. Yun po ang nais naming maranasan, Panginoong Diyos. Salamat po ng maraming marami. We claim victory sa Prayer Warrior Ministry. Ang platform na ito, i-bless mo, Panginoon, at patuloy na maghari sa amin ang iyong mga salita at hindi na kami mag-alala pa sa lahat ng aming mga itinataas na prayer request. Salamat po ng maraming marami. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. So purihin ang Panginoon. We have 19 participants. To God be the glory. At buksan po natin ang ating mga Bible, no, sa mga able dyan o sa mga kapatid natin dyan, OFW. Alam namin ang inyong sitwasyon. Makinig lang po kayo kahit kayo nagwo-work. Sige lang po at patuloy nating namnamin at pagsalusaluhan. Ito pong ibinigay ng Panginoon. Pasensya na po't walang slides, ano? Pero kahit walang slides, i-open lang po natin yung ating spiritual ears, spiritual eyes, and spiritual understanding sa pagsasalu-saluhan nating pagkaing spiritual. At ang ating pong pagsasalu-saluhan at nanamnamin na verse ay matatagpuan po sa Marcos o Mark sa English, chapter 1, verse 35. Sino po ang pwedeng magbasa, mga kapatid? Please. Mark chapter 1, verse 35. Amen. Verse 35 lang po. Amen po, amen, amen. Mark chapter 1. Amen. Ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Purihin ang Panginoon. Napansin po natin sa verse na ito, mga kapatid, ano? Sa binasa ng ating kapatid na Ate Beverly, na madaling araw gumising si Jesus Christ. Para ano? Para magtungo sa isang ilang o yung walang walang distraction. Kasi pag sinabing ilang, nung time nila, gaya naman may ilang pa rin Saudi Arabia eh. Yung disyerto na talagang wala kang maririnig na kung ano-ano. Talagang payapa, no? Payapa pero mainit, no? At ang sabi doon, nagtungo sa anong ginawa? Ilang magulo ang paligid nyo, pero merong place talaga na talagang ikaw mismo ang makikipag-usap ng walang distraction sa iyong pananalangin tulad ni Jesus Christ. Amen? Now, ang title po ng ating pagsasalu-saluhan sa oras na ito is How to Improve
your prayer life o yung our prayer life. Naalala ko po nung bago-bago pa lang din ako na ginagamit ng Panginoon ay talagang nung pinag-pray po ako, no? Inutusan po ako ng aming pastor na manalangin ay pinapawisan po talaga ako. Kaya kanina may naipos ako, no? Na nung sinabi nag-comment ata doon si Ate Mary Jane, no? Hernandez na talagang papawisan ka talaga pag hindi mo ginagawa yung isang bagay, no? Na gagawin mo na para sa Panginoon, yung pananalangin, no? Kasi napakahalaga mga kapatid na ang pananalangin ay magiging life natin, no? Tawag dito yung talagang prayer life na tayo. Meron na tayo talagang pakikipagniig o pakikipag-usap sa Panginoon. Now, paano ba mag-i-improve? Yung, yung iba, pag nakakausap ko, ano, sabi, hindi po talaga ako nananalangin. Talagang hirap na hirap ako, hindi ko ginagawa ito. Tama po ba? Kahit po ako noon, kahit sino sa atin, no? Hindi talaga marunong manalangin. Alam natin yung Ama namin, sumasalangit ka, yan yung prayer of Jesus, no? Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karam. Alam natin yan, pero wala sa puso. Pero ngayon, nung tayo ay naborn again, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagiging specific yung ating mga panalangin. Kung mapapansin po natin, ano? Ibig sabihin, may nag-i-improve sa ating prayer life. Ibig sabihin, merong itinuturo ang Panginoon na anak, ganito ka manalangin. No? Naalala ko po, pinapawisan pa ako kasi may hangover pa ako nun eh. Nung nasa Saudi Arabia pa po ako, yung dumadalo pa po ako sa Bible study, kasi talagang inuman sa amin eh. Talagang nung sinigo ako ni Pastor Rod, hindi naman siko na malakas. Karande, ikaw ang mag-opening prayer. Nako po, para akong hindi maintindihan na yung pakiramdam ko. Pinapawisan ng lalamig, hindi maintindihan talaga. Pero to God be the glory, na sa pananalangin po pala, ay talagang napakasarap. Why? Because ito po yung one-on-one prayer at pakikipag-usap natin sa Panginoong Hesus. At ang sabi rito sa ating pinag-aaralan to, how to improve your prayer life, sabi rito, our spiritual growth, yung paglago natin, depends on our prayer growth. Ulitin ko po, ang ating pong spiritual na paglago ay nakadepende po sa ating paglago ng ating pananalangin. Ilang beses po ba tayong manalangin? Lagi po ba tayong nananalangin paggising pa lang sa umaga? Lagi ba tayong kahit na tayo'y kakain, aalis, or maliligo, kinakausap ba natin ng Panginoon, Lord, ang lamig naman ng tubig. Lord, salamat ha. Lord, salamat sa mga bagay na iniwas mo ako sa lubak. Para bang yung tipong bawat kilos mo araw-araw, Lord, salamat. Itinuro kanina po mga kapatid, ano, pumunta po kami sa Pasay. Nagmotor po kami ng aming panganay na anak. At meron po akong Google Map, no, ma-share ko lang sa aking front na motor sa cellphone na talagang purihin ng Diyos, lumampas ako doon sa itinuturo ni Google Map. So medyo kinabahan ako. Gusto ko nang lumiko pa kanan, pero naka-go pa diretso, nasa kanan yung destinasyon na tinuturo ng Google Map. Pero kung ako'y nagpumilit, mga kapatid, na ikanan ko yung manibela ng motor ko, sasalpok po ako doon sa SUV na nakasunod. And praise God, nandoon ang Panginoon, nandiyan ang Panginoon na bubulungan ka, diretso mo, idiretso mo, madidisgrasya ka pag hindi mo diniretso. Kahit po lumampas yung aming destinasyon, pero ang sabi ng Lord, huwag ka mag-alala anak, may U-turn pa rin. May U-turn slot na pwede kang balikan yung nilampasan mo. Napakaganda po, no? At napakasarap na every time na tayo ay kikilos, saan man tayo pumunta, anuman ang ating gawin, na siyempre mabuti. At alam natin na talaga ito'y nakalulugod sa Panginoon, nandoon na lagi tayong iga-guide. Lord, ilang manok ba ang pwede kong prito ngayong araw na ito? Lord, ba ang mabibenta, no? Ikaw po ang nakakaalam, Lord. Lord, tulad ng patotoo ni Ate Mary Jane. Sabi niya, Lord, 500 lang po ang makabenta ko. Anong ginawa ng Panginoon?
more than 500 pesos pa ang ipinagkaloob sa kanilang business. Ganun kumilos ang Panginoon. Ibig sabihin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon and how to improve our prayer life, pakikipag-usap sa Kanya, yun po ang gustong-gusto ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, na ang pananalangin sa Panginoon, ito po ay napakagandang lifestyle ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Dati wala tayong panalangin. Wala. Basta gagawin ko to, bahala kayo dyan. Ano na nangyari? Nadidisgrasya tayo. Nagkakaroon tayo ng mga sablay, no? Pero kapag nasa atin na, no? At ginagabayan na tayo ng Holy Spirit, meron na talagang naguudyok na pigilan yung dapat na mapupunta tayo sa maling gawa. Amen? So, ganun po ang nangyayari. Now, hallelujah. Meron po ditong 7 na ating pag-aaralan. Mabilis lang po ito mga kapatid, no? To God be the glory. Hallelujah. Now, dito po sa number 1, sa 7 pag-aaralan natin, para ma-improve ang ating pananalangin araw-araw sa ating buhay na bigay ng Diyos, number 1, put God first in everything. Put God first in everything. Kung meron po kayong note dyan, dahil wala nga pong slide, pakisulat nyo na lang po. No? Put God first in everything. Ang sabi rito, Jesus Christ first talk to His Father. Yung binasa po natin kanina, Mark 1:35, na pumunta siya sa ilang, walang distraction, nanalangin siya kanino? Sa Ama. Bago siya magministeryo, nagpapaalam at nakikipag-usap po siya sa Diyos Ama. So Jesus Christ first talked to His Father before He would do anything. No? Ibig sabihin mga kapatid, hindi sarili niyang, biruin nyo, Diyos na siya. Isipin nyo, no? Diyos na si Jesus Christ. Pero nandun pa rin yung pakikipag-ugnayan niya sa Diyos Ama. Why? Because nakikita ng Diyos Ama yung dapat na mas the best na gawin ni Jesus Christ. Bagamat alam ni Jesus Christ na pwede rin niyang gawin, pero hindi siya nananangan sa sarili niyang karunungan. Yes, Diyos siya. Alam niya lahat na pwede, pero hindi niya pinangungunahan ng Ama. Nandoon yung kapakumbabaan. Isipin natin, biruin mo, Diyos na nga si Jesus Christ, pero nagsasubmit pa rin siya sa Ama. Grabe si Jesus Christ, ano? No? Kung nanamnamay natin, didili-diliin natin itong ating pong pinag-aaralan, no? Ang sabi po rito sa Mark chapter 1, verse 35. Hallelujah. Okay? So, Mark chapter 1, verse 35 hanggang 39. Basahin ko lamang po. Ayan. Okay, sabi rito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. 36, hinanap siya ni Simon, no? Simon Pedro at ng kanyang mga kasama. 37, nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. At ang sabi dito sa 38, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya, 39, at nilibot niya ang buong Galilea o Galilee na nangangaral sa mga sinagoga o sinagog at nagpapalayas ng mga demonyo. So, ibig sabihin, dito po sa Mark chapter 1 verse 35 to 39, nandoon na ang Panginoong Diyos ay hindi lang nag-stay sa Jerusalem. Talagang inabot niya lahat. E paano naman ngayon? Paano po namin maaabot, Lord, yung iba? Eto na ngayon. Kaya nga may internet, 'di ba? Kaya nga kahit malayo tayo sa Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, meron tayong maaabot sa tulong ng Panginoong Diyos. Gagamitin itong internet para malaman nila na merong Diyos na dapat nating pagtiwalaan kahit na tayo'y magkakalayo sa ating pamilya o malayo sa ating pamilya. E paano yan? Hindi ko naman sila nakikita. Okay lang, may nakakakita naman ang Panginoon. E paano yung pag-alis ng anak ko, gabi na umuwi? Paano kaya yun? Nag-aalala tayo niyan minsan, di ba? Pero kapag ipinanalangin natin sa Panginoon, nandoon na talagang
yung covering ng blood of Jesus sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating asawa, no? Iniingatan. Why? Because natutunan na nating magtiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng intimate na relationship sa Panginoong Diyos at pananalangin sa Kanya. Now, He is our example, mga kapatid, no? Sabi dito, put God first in everything. He is our example, si Jesus Christ. We have so many tasks in our day. Totoo naman, marami tayong ginagawa araw-araw, di ba? Paggising pa lang, sigurado 'yan. Meron na, gabi pa nga lang, meron nang naka-schedule sa utak natin kung ano yung dapat natin gagawin bukas, tama ba? So, example, we have so many tasks in our day, but the first thing we must do is to seek the face of our Father. Pastor, paano namin makikita yung mukha ng Diyos Ama? Hindi nga namin makita, di ba? Totoo naman, hindi naman natin makita. Pero ang ibig sabihin dito, para makita mo ang Diyos Ama, panalangin ang susi. Hindi literal na makikita talaga natin. Pag namatay na tayo, pag nasa langit na tayo, makikita natin siya. Pero ang ibig sabihin dito, yung muka ng pananalangin, nandyan siya at nakikinig sa atin. Nagpagising pa lang sa umaga, sabi nito, when we wake up in the morning, our minds, yung utak natin, yung isipan natin, should focus on God. Doon tayo palagi nakapokus. Hindi yung paggising pa lang natin, cellphone agad ang hinahanap. Timpla agad ng kape. Alam niyo po, every morning natutuwa po ako, no? Nauna po kasi akong gumising. And syempre, nauuna akong manalangin sa mga anak ko. As 4:30 pa lang. Iba talaga rito sa Pilipinas. At ginigising ko po sila isa-isa. Kasi mauna yung bunso namin pumasok. Oh, anak, bago ka bumangon, mag-pray ka muna sa Panginoon. Kasi every gising is a blessing. Pe-pray siya. Yung isa nagtatalokbong, no? Pag pinigising ko na yung mga ate. So, purihin ng Panginoon, no? Ibig sabihin, natututo rin ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating asawa na nagtitiwala na sa Panginoon Diyos, hindi na sa sariling kakayanan, hindi na sa sariling diskarte, hindi na sa sariling gusto, kundi yung gusto na ng Panginoon para malaman natin na meron tayong Diyos na gumagabay araw-araw sa ating buhay para hindi po tayo sumablay. Marami po kasing nananalangin, pero hindi pa rin si Lord ang sinusunod. Pwede tayong manalangin at sabihin lahat ng ating hinanaing. Pero ang tanong, yung bang nais ng gusto ng Panginoon, yun ba ang sinusunod natin? Kaya nagtataka tayo, Lord, nagpe-pray naman ako sa lahat ng mga problema ko. Pero bakit ganon? Anak, ang tanong, yung sinasabi ko ba ginagawa mo? Ayun, doon nagkakatalo na bakit ganun pa rin ang ating pakiramdam sa buhay. Ganun pa rin ang nangyayari sa ating buhay. Kasi nga, kaya maraming prayer na talagang minsan parang hindi naman sinasagot ni Lord, parang hindi naman totoo si Lord. Minsan ginagano natin ang Diyos. Pero ang tanong, yung instruction ba niya ginagawa natin? Ayan. So, sabi nga ng mga matatanda at kinalakihan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, makikipagtulungan ang Panginoon sa atin. Sasagutin niya ang panalangin, pero makikipag-interact din naman tayo sa tamang kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi yung nag-pray na nga tayo. Okay, pero sinunod ba natin? Kaya nagkakawindang-windang pa rin ang buhay natin. Amen? Now, when we wake up in the morning, our mind should be focused on God first before we start thinking about work. Bago natin ayusin yung mga kung ano-ano mang dapat ayusin bago tayo pumasok sa trabaho. At ang sabi nito, we start thinking about work, family, and other things. No? Bago natin isipin yan. So, He is the one we talk to before we sleep at night.
bago pala tayo matulog, kausapin din natin ang Panginoon. Lord, salamat kanina, iniwas mo ako sa disgrasya. Lord, muntik na akong mahiwa yung daliri ko habang nagbabalat ng sibuyas. Lord, kanina, ibang klase talaga yung nakikipagkwentuhan tayo sa Panginoon. Pero nagpe-pray tayo na wala tayong mapagsabihan, lalo yung mga OFW, no? Lalo may kasamang ibang lahi. Although na ibubulalas nyo yung inyong mga hinaing, nakikipagtsikahan kayo, nakikipag-usap kayo sa mga kasama nyo. Pero iba talaga yung pakikipag-usap sa Panginoon. Yung ginawa mo buong araw, yung nag-pray, nagbasa ka pa ng salita ng Diyos bago matulog, yun ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga. Alam niyo po kanina sa LTO, nang nagparehistro po ako ng motor, hinahanapan nila ako ng portal, LTMS portal. Sabi ko, ano po yun? Kasi dati, kapag nagparehistro ka, yung dati mong papel na nirehistro 2023, is ano mo lang yun. Ibibigay mo lang yun. Pero, ngayon iba na, computer na. Pwede rin sa cellphone, magpipill up ka. Nakapangalan sa aking asawa, sa sister wife ko. So, gumawa ako, sabi ko, Lord, paano gagawin? Dalawa lang ang email ko. Puno pa. No? Lord, tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng wisdom, knowledge, and understanding. Alam niyo po, kahit na nasa LTO ako, nakipag-usap ako sa Panginoon, to God be the glory, binigyan niya ako ng wisdom, knowledge, and understanding. Gumawa po ako ng another na account, another na Gmail, para makakuha po ako at makasign up po ako na nakapangalan sa aking sister wife. And to God be the glory. Talagang nakaka-amaze. Nakarehistro po ako kahit inabot ako ng hapon. Purihin ang Panginoon. Ganun po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Na anak, dumepende ka sa akin, huwag sa sarili mong talino. Huwag sa sarili mong kakayanan. Kaya put God first in everything sa ating buhay. So, deepening and maintaining our relationship with God must be our top priority, hindi low priority. Kaya kailangan laging top si Lord. Hindi top silog ha, top si Lord. Amen? God must be our top priority above other things. Because ang Panginoong Diyos ay nasa langit at tayo lang ay nasa lupa at likha din mula galing sa lupa. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya kapag nagyayabang tayo, kaya ko yan. Ako pa. Panis yan, matalino ako. Yang talino na meron tayo, wala yan sa talino na ibibigay ng Panginoon. Kaya put God first in everything we do. Amen? Kaya, purihin ng Diyos. Number 1 pa lang yon. Amen? Now, number 2, time to pray. Ayan. Para mag-improve yung ating prayer life, number 2, time to pray. Sabi rito, Jesus Christ prayed, no? In the early hours of the morning, yung ating pong scripture, Mark chapter 35. So, grabe siya, no? Napakaaga niyang gumising. Yung iba sa atin, siyempre, madaling araw, Ramadan ngayon, sa Saudi, talagang grabe kung gumising niya tanghali. Pero okay lang. Walang problema doon. Importante, pagising natin, una agad ang Panginoong kausapin. Ang sabi rito, hallelujah, we can pray anytime, but it is better to give Him time first. Pwede tayong manalangin kahit sa anong 24 hours, anong oras ka manalangin. Pero dapat po mga kapatid, no? We can pray anytime, but it's better to give Him time first thing in the early morning. Alam niyo po, si King David 7:30 sought na. God every morning. Si King David, no? Ang sabi po sa Psalm, no? Psalm, okay, basahin ko po rito. Ni-screenshot ko po rito, no, para mas mabilis. Okay? Ang sabi po ng Psalm, ayan, Psalm chapter 5 verse 3. Sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin, sabi ni Haring David sa Panginoon. Ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw, aking hihintayin. Excuse me po. So grabe siya, no? At po sabi ng Psalms 59 verse 16, ngunit hindi lang siya nanalangin. Inawitan pa niya ang Lord ng mga praise and worship song, no? Psalm 59 verse 16, ngunit aawit ako
pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Di ba, umawi tayo minsan? I love you, Lord. Di ba? For your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing for the goodness of God. Di ba? Ang sarap awitan ng Panginoon. Because yung iba, mga kapatid, naghihingalo na sa ospital. Yung iba, naka-oxygen na lang, nagbabayad 500 pesos per hour sa ospital. Di ba nakakalungkot? Tayo libre. Amen? So Psalm 88:13, sabi pa ni Haring David, sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Amen. Di ba? Purihin ang Panginoon. So ganun po si David. Si Prophet Isaiah was also awakened and talked to God in the morning. Biruin niyo yung mga prophet na yan. No? Sila Haring David, every morning talaga, una ang Diyos. Top priority nila ang Diyos. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 50, verse 4? Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagturo sa akin na sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. So, ibig sabihin, si Propeta Isaiah, hindi siya umaasa sa kanyang sariling talino at galing. Umaasa siya sa kung ano ang pwede niyang masabi at maitulong doon sa mga nangihina. By the way, lahat tayo may mga hinanaing. Pero bago mo sabihin yan sa ibang tao na iyong pinagkakatiwalaan or spiritual mentor mo, sabihin mo muna yan una sa Panginoon. Huwag kung kani-kanino mo sinasabi. Baka iba pa ang maipayo. Amen? So, si Propeta Isaiah, talagang grabe ang kanyang prayer din. So, we cannot strictly say, true, that morning is the only appropriate time to pray. Hindi lang po morning. No? So, Daniel prayed 3 times a day. Si Daniel. No? Si Daniel, 3 times a day siya nagpe-pray. No? At ang sabi rito, sa Daniel 6:10, hallelujah, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, no? Siya ay umuwi. Alam niyo mo ginawa niya? Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem. Ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So, ibig sabihin, si Prophet Daniel, no, ay talagang nandoon ang kanyang puso sa pananalangin. Nandoon ang kanyang buhay sa Panginoong Diyos. Kasi buhay na natin. Buhay na natin ito na magtiwala sa Panginoon. So, it is also very important to set our exact prayer time, 4 o'clock in the morning, 5 a.m. in the morning, 6 a.m. in the morning, or any other time, mga kapatid. At least, meron tayong time na talagang inilalaan para sa Panginoon. Kung hindi kayo available ng umaga, no? Na yung talagang prayer nyo, alam niyo parang prayer chain, no? 1 hour, na mamaya matataan natin yan. Now, Peter and John prayed at 3 o'clock. Ano po ang sabi ng Acts 3:1? O, Gawa 3:1. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Anong oras? 3 p.m. ng hapon. Meron silang time. Tayo kaya may time para sa Panginoon? O busy tayo sa mga kung ano-anong business? Hindi masama yan. Mga kapatid, hindi masama. Kahit ako meron din. No? Pero the more na tayo ay sinisik at tinatap priority natin ng Panginoon, the blessing will follow. Hindi ka maghahabol sa blessing. At syempre, hindi dapat ilagay natin sa mind natin na, Lord, nagpe-pray naman ako. Nasaan yung blessing? Hindi ganoon. No? Kaya ka ba nagpe-pray? Yung motibo mo para sa pagpapala? Mali, may pagpapala na eh. Mali yun.
Kailangan mga kapatid, kapag nagpe-pray tayo, dahil alam natin na mahal natin una ang Panginoon, at dahil sa Kanya po tayo talaga nagtitiwala ng lubos. Hindi lang dahil sa blessing. Susunod yan kung sumusunod yung puso natin sa kalooban ng Diyos. Susunod ang pagpapala. Amen? Now, ang sabi rito, setting our prayer time is important. Okay? So we can impose discipline to ourselves. Discipline to ourselves. Kailangan po may disiplina tayo. So ngayon, alam na natin ano? Number 2 pa yan. Una, put God first in everything. Number 2, time to pray. Dito na tayo sa number 3. How long should we pray? Gaano ba tayo katagal manalangin, no? Maiksi ba? Isang minuto, 30 seconds, o 15 minutes, 30, o 1 hour, 2 hour, 3 hour, no? So, ang sabi rito, how long should we pray? Aside from setting our prayer schedule, no? We must also determine how long our prayer should be. So, we need to have a plan. Kailangan magkaroon tayo ng plano and a goal in our prayer time. Amen? So, how many minutes or hours must we talk to God? Gaano katagal ba? Ilang minuto o ilang oras tayo manalangin o makipag-usap sa Panginoon? When Jesus prayed in Gethsemane, he pleaded with his 3 disciples to pray with him even for just 1 hour. Ang sabi po sa Matthew 26:40, mga kapatid, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Alam natin ito, no? Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Grabe, no? So baka nga minsan pag nagpe-pray yung sa mga bago, syempre talagang utay-utay, no? Pero sa matatagal na, medyo talagang dumadami na ang prayer request natin. Dumadami na, no? Hindi naman kailangan bulgar, hindi naman kailangan basta ang pinakamahalaga between you and God, mga kapatid. Alam naman yan, nakikita ng Panginoon diyan, no? So maybe some of us could not pray that long. But it is beneficial if we make 1 hour a day our goal in prayer. Grabe naman yung pastor. 1 oras? Ang tagal nun ah. Parang kino-question natin ng Lord, ano? Lord, Jesus, parang ang tagal ng 1 hour. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, ano? Babaguhin ng Panginoon ang ating pananalangin. Ilang oras tayo nagtatagal sa Facebook? Ilang oras tayo nagtatagal sa Reels? Ilang oras tayo nagtatagal sa YouTube, Instagram, Imo, WhatsApp, or kung ano pa man? Tayo na po ang nakakaalamat ng Panginoon. This is a reminder for us, mga kapatid. Napakalakas umagaw ng social media sa ating lahat na hindi natin namamalayan. 3, 4 na oras, 5 oras nagbababad sa cellphone. Pero pagdating sa pananalangin, inaantok na agad at pagbabasa. Aray ko naman. Totoo po. Wala pong maililihim sa Panginoon. How long should we pray, mga kapatid? How long? Pero syempre, kahit matagal tayo, mahaba manalangin, dapat nasa puso. Nasa puso talaga, mga kapatid. Amen? So, sabi rito, maybe some of us could not pray that long, but it is beneficial if we make 1 hour a day our goal in prayer. We can probably start with 30 minutes, 15 minutes today, 20 minutes the next day, 30 minutes next week, 45 minutes the second week, and 1 hour after 3 weeks of discipline. So we start from the small, then we must move on to improve our prayer life. So time will come that even 3 hours, our prayer seems so short. Mga kapatid, no?
So, number 4, disciplining the flesh, disciplining the flesh, our body. Paano ba natin dinidisiplina itong laman na ito, itong katawan na ito? Ayan, no? Kasi talagang grabe ang laman at yung espiritu, naglalaban talaga yan. No? Marami na tayo narinig ng mga preaching. Laban talaga, mga kapatid. Sobrang matinding laban. Yung gusto mo nang manalangin, may aagaw, buksan mo yung cellphone mo, may bubulong. Tsaka na, hanggang sa makalimutan mo ng manalangin at makipag-usap sa Panginoon. Nawala na yung top priority. Ayan. So, disciplining the flesh, our body. Sabi rito, our spirit want to pray, but our bodies are weak. Bakit kaya yung ating spirit ay gustong-gusto na manalangin? Pero yung laman natin, yung katawan natin, sarap pang matulog, nag-iinat-inat pa tayo, no? Sarap pa kasing matulog ng ganyan eh, no? Ano po ang sabi ng Matthew 20, Matthew 26, verse, hallelujah, yan, nawala na. Matthew 26, verse 41. Ayan. So, basahin ko po. Nawala, hindi ko pala na-screenshot. Ang sabi po sa Matthew 26, verse 41, sorry, 41. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Kaya nga everyday ng ating buhay, mga kapatid, laban talaga eh. Pero paano po lalakas yung espiritu natin? Sa pamamagitan po, una, ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pag-alala. Amen? So the flesh is our number one enemy in prayer. Talagang yung laman natin, ang number one na kalaban pagdating sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. So our spirit wants to communicate with God, but our bodies want to sleep, rest, work. Tsaka na pagod ako hanggang sa makatulugan mo ng Lord. Work o eat and play. Meron pa akong gagawin. Maglalaro pa ako. Ganito, ganyan. Meron pa akong unahin. Marami pa akong assignment. Marami pa akong pwedeng ilagay sa Excel. Marami pa akong pwedeng gawin sa mga slot or kung ano man. Kailangan ko maihanda yung mga paninda. Marami. Maraming pwedeng umagaw at yan po yung gawa ng laman. Pero kapag Lord, i-guide mo ko ha. Tapos magbabasa ka pa ng Word of God. Ay, inuna mong Panginoon, magiging smooth ang buong araw. Kahit merong mga maliliit or malalaking distraction. Ang sabi ni Ate Brenda kanina sa kanyang patotoo, kahit na may problema siya sa kanyang asawa, hindi na siya katulad ng dati nag-aalala. Yung nakasimangot ang kanyang puso, nakakunot ang kanyang muka dahil naiinis siya. Pero ngayon, kahit na siya ay minsan hindi chinachat, o kung ganun man yung nangyayari, or hindi nagpapaalam kung saan pupunta ang kanyang asawa or anak, hindi na siya nag-aalala kasi meron na siyang Diyos na tinatawagan 24/7 a day. Jeremiah 33:3, di ba? Na kailangan sa kanya tayo sumangunit, lalo't malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, pero malapit tayo sa Panginoon. Yun ang napakaganda. Kaya yung laman, dapat tinatabunan ng Espiritu yan. No? Amen. So many times the Christian follows the flesh. Marami daw sumusunod, no? Sa gusto ng laman. And not the spirit urged by the Holy Spirit to pray. We need to discipline and master our bodies like Apostle Paul. Ano po ang sabi, mga kapatid? Sa 1 Corinthians 9:27, napakaganda po nito sinabi ni Apostle Paul. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Amen? So tulad ng ginagawa po, mga kapatid, ginagawa ng iba sa atin, nangangaral tayo. What we preach, we need to walk. Lakaran po natin. Lahat po tayo. Hindi lang po sa mga nagpipreach, pati sa lahat tayo na nababasa natin, napapakinggan natin na preaching, hindi man 100% na ating malakaran agad-agad, pero unti-unti. As long as mas lamang ang espiritu
na binubusog natin kesa sa gawa ng laman, mananalo ang Holy Spirit. Mananalo ang Espiritu, no? Matatabunan 'yan, no? Yung gawa ng laman. Hindi mo na gagawin yung sarili mo na busugin ng mga makalaman. Hindi na mangyayari 'yun. Kasi binubusog mo na ng Espiritu na nagmumula sa Panginoong Diyos. Amen? So our prayer may be forced, hallelujah, at the start, but time will come when we will achieve a disciplined prayer life. Ayan. Much to our joy. Yung kagalakan, yung talagang kasiyahan na talagang hindi natin naranasan noon. Pero ngayon naranasan na natin. Number 5, place of prayer. Saan ba pwedeng manalangin? Tulad ba dun sa disyerto? Pupunta pa kami sa disyerto tulad ng Jesus Christ? Hindi. Anywhere. Kahit saan pwedeng manalangin. Eh ba si Jesus Christ dun sa tahimik nagpunta? Pwede rin naman tayo pumunta sa tahimik na lugar. Sa kwarto, sa CR, si Nanay Andrea sa CR. Pwede ka manalangin sa habang nagluluto. Pwede ka manalangin habang naglalaba. Di ba? Pwede ka manalangin habang nagpipiga ka ng noong tawag dito ng lampaso. Pwede ka manalangin kahit saan. Pwede ka manalangin habang nagda-drive. Walang pinipili ang pananalangin, kapatid. Wala. Amen? So Jesus went to a lonely place to pray. Mark 1:35. Sabi dito to pray. Mark 1:35 kanina, di ba? Madaling araw siya bumangon. So we must look for a place where we cannot be disturbed. Pwede tayong maghanap ng isang lugar kung saan hindi tayo maiistorbo. And praise God, dito po sa aming tinitirhan, talagang tahimik na. Hindi katulad sa iba, na talagang nandiyan may nagbibideo, okay. Dito po kasi parang compound. And to God be the glory, ito yung hiniling ko sa Panginoon. Nawa yung malipatan po namin na paupahan ay talagang nandoon na makapag-meditate, nandoon na talagang yung distraction ay hindi maranasan, no? Minsan may mga manok-manok lang, aso-aso, okay na yun, no? So, sabi rito, hallelujah, we must look for a place where we cannot be disturbed. Daniel prayed in his room, no? Ang sabi po sa Daniel 6:10, basahin po natin uli. Napakaganda po nito, no? Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na gayong kautusan ay nalagdaan ng hari, siya'y umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kinaugalian. So there were times when Peter prayed on the roof deck, no? Acts 10, no? Sabi po sa Acts 10:9. Okay? Sabi rito sa Acts 10:9, kinabukasan ng malapit na sa Jope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan. Biruin nyo, sa bubungan siya umakyat, walang pinili, no? Upang manalangin, magtatanghaling tapat pa noon. Biruin mo, imagine, magto 12 o'clock ng tanghali. Pumunta pa sa bubong, napakainit ng bubong. Pero alam niyo po, doon nanalangin si Peter. Walang pinipili. Alam niyo po mga kapatid, sa Saudi Arabia, hindi ko naman po inaano ang Muslim. Pag nanalangin sila ng 12:30, sa daan ang dami nila. Samantalang tayo mga Christian, mainitan lang. Wala na, distract na. Hindi ko po inaangat ang Muslim. Pero grabe silang manalangin, yung dedication nila. Nawa tayo ring mga born again Christian, yung dedication natin, yung intimate natin sa Panginoon. Napakainit dito wala na pala ako sa Saudi Arabia. Napakainit doon sa Saudi Arabia. No? Parang feeling ko nasa Saudi Arabia pa ako. Praise God. Amen? So, if there is so appropriate place inside the house, one may go out and find a lonely like what Jesus did. Number 6. Ayan, malapit na po tayo. Knowledge of God's Word. So, our knowledge of God's Word affects our prayer life. Kumbaga, kapag nagbabasa tayo, ay, ito pala yun. Tingnan mo si Ate Mary Jane, no? To God be the glory. Nagbasa siya, hindi ka po pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa Diyos. Na-rebuke. No? So, ibig sabihin, minsan, Lord, paano kita makakausap? Magbasa ka kasi. Ayan, ng Bible. Hindi ko ano binabasa mo mga pinopost ng mga marites sa Facebook. Ay, si ano ganito ganyan, wala yan si ganito ganyan. Imbis na yun ang basahin mo yung sa Panginoon, yung sa Bible. Amen? So our knowledge of God's words affect prayer life. Most of what we pray are stated from and guided by the Bible. Ano po ang sabi
no? Ni Haring David sa Psalm 119. Ayan, Psalm 119 verse 47. Hallelujah. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Sabi ni Haring David dito di masayod ang galak ko. Sabihin yung joy, pagkat aking iniibig. Amen? Psalm 119 verse 149. Ang dami po nito. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Grabe si David, ano? Psalm 119 verse 164. Ayan. Araw-araw, sabi ni Haring David, 7 beses ako nagpapasalamat sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginawad. Biruin nyo, sabi nagpapasalamat siya kahit hinahatulan siya ng Panginoon. Ibig sabihin, blessing yung itinutuwid tayo ng Lord. Hindi yung nagre-react pa tayo, ayoko na mag-Bible study, ayoko na umatin sa prayer warrior na yan, sa glory to God, sa daily devotion na yan. Lagi na lang ako nare-rebuke, lagi na lang ako tinatamaan ng Word of God. Sarap ng tamaan eh. Kasi mayroong gustong tapyasin at baguhin ang Panginoon sa ating lahat. Kaya praise God. At Psalm 119, 170. Bayaan ang dalangin ko, sabi ni Haring David, ay dumating sa iyo, O Diyos. Sang-ayon sa pangako mo. Pangako ni Lord, hindi pangako ng tao. Iligtas ang iyong lingkod. Grabe si Haring David, ano? No? Kaya, the more you know of God's word, sabi rito, the more you can converse. Pag sinabing hindi sapatos na converse, converse, yung pag-uusap. Converse with God. So if we want growth in our prayer life, we must increase our study of God's word. Kailangan pala nag-i-increase yung pagbabasa at pag-meditate natin ng Word of God. And number 7, hallelujah, last, commitment to prayer. Mga kapatid, napakahalaga ng commitment sa pananalangin. Alam niyo po, kapag meron tayong commitment sa pananalangin, kahit nag-i-scroll ka sa Facebook at meron ka nakita nakadextrose, kahit hindi mo kilala, tapos ipinanalangin mo, nagpapatunay na meron kang tunay na relasyon sa Panginoon. Nagpapatunay na meron ka talagang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kahit hindi mo kilala. May nakita ka sa group chat na ipapanalangin, hindi mo na, mamaya na lang. Pero nabasa mo. Ipag-pray mo na kahit may ginagawa ka. Yun ang napakaganda bilang mga anak ng Diyos. So, commitment is needed to build up the prayer habit. Make it a practice to pray always. Mga kapatid, anytime and anywhere. We can pray without ceasing. Ano po ang sabi? No, last verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Maging matiyaga sa pananalangin. Ayoko nang manalangin. Puro na yan na paulit-ulit na lang yung prayer request ng kapatid. Hindi naman natutupad. Kaya nga pinapaulit-ulit kasi hindi pa na-answered prayer. Di ba? Tatlo naman ang sagot ng Panginoon. No, yes, and wait. Baka nasa wait pa. Ipanalangin pa rin natin. Amen? So, we can talk with God at all times. So, let's make prayer a part of who we are. So, let us pray. Amang makapangyarihan sa lahat. Maaring segundo lang kaming manalangin sa sobrang pagod. Maaring marami pa kaming iniintindi kaysa sa dapat ay nakikipag-usap kami sa iyo ng mahabang oras. Minsan, mahaba nga ang pananalangin pero wala naman sa puso. Kitang-kita mo, Panginoon, yung aming puso kung paano kami manalangin ng totoo. Lord, salamat sa mensahe mo, Panginoon, na lahat kami, Panginoong Diyos, ay tinuturuan mo how to improve our prayer life. Salamat, O Diyos. Patawad sa mga sablay namin, sa pagmamadali namin, sa mga bagay-bagay. Minsan, hindi na namin na ipagkakatiwala sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin, pero mali pala yun. Kailangan lahat ng aming gagawin na naayon sa iyong kalooban. Yun po ang nais naming maranasan at gawin sa aming buhay. Salamat po sa platform na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mensahe mo at patuloy mo kaming binubusog ng iyong salita. Salamat, Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Amen. Salamat po. Praise God.